Hello there, Cancer sign. Welcome to your monthly reading. Cancer, this reading is for the month of May for Cancer people love reading. Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus. Cancer, hindi lahat ng Cancer maka-resonate sa reading na to. So, takes what resonates and leave the rest. Cross watchers. Pwedeng kayo to at hindi sila Cancer sign. So, put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. Cancer, if hindi kayo naka-resonate at all, please do check your other placement, your sun, your moon, your rising, your Venus sign, dahil pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito, especially your moon sign. So, hindi lang ito yung papanoorin ninyo, pati yung ibang placement signs ninyo. Dahil pwedeng doon kayo maka-resonate, okay? Hindi dito. So, if hindi kayo naka-resonate at all, then hindi para sa inyo to. So, Cancer. I will going to pull an oracle card. Your situation oracle card to see your and your person situation. So, tignan muna natin yung situation nyo. Cancer. Trigger. Name, car, place, triggers. Let's see. Analyze natin yan. Ito pa pala. Yung person mo pa pala. So, Cancer, yung situation ng person mo. Ang nasa-sense ko dito, Cancer, stalking. Yung natitrigger ka mag-stalk sa person mo. May gusto kang malaman. Katotohanan ba? May gusto kang alamin kung sino. So, let's see your person's situation. Gossip, petty, jealousy, envy. Let's see. Ano yung gusto niyang sabihin sa'yo? I love you. Mahal ka nito. Pero ang nasa-sense ko dito, Cancer, siguro sa mga issue na meron kayong dalawa ng person mo, feeling ko, ito siya naniniwala siya sa chismis. Siguro naniwala to siya sa mga sabi-sabi ng mga kaibigan, ng kapitbahay ba ninyo, or ng mga kakilala ninyong dalawa. Siguro, nagselos siya. Siguro na narinig niya na may iba ka na, ganyan. So, nagselos to siya. And dito sa'yo, about this name, car, place, I think you are looking for someone. Might be just to know the truth. Siguro, you are looking, baka meron ka ding issue sa kanya, and siguro wala ka lang talaga total evidence, natitrigger ka na maghanap ng ebidensya kung sino sa inyong dalawa talaga yung nagkakasala. Kasi feeling ko sa kanya part niya, may naririnig siya about sa'yo. Pero yun sa part mo, may naririnig ka din siguro about sa kanya na gusto mo, wala ka lang ebidensya talaga. Pero itong person na to, mahal ka niya. Kaya nga sabi niya, I love you. So, let's see, Cancer. Let's see about tarot cards. Cancer
Sun, Moon, Rising, Venus. Love reading for the month of May. Cancer. Cancer, love reading for the month of May. Cancer. Judgment. Marami talagang nangingialam sa relationship ninyo. Okay. So, Cancer, I can see in this present situation is yun nga, judgment. So, feeling ko madaming nagja-judge sa relationship ninyo. Yung iba, feeling ko nga dito, baka by group pa to eh. Yung iba, chinichismisan ka, sinisiraan ka sa person mo. Dito naman sa side mo, sinasabi, yun nga ang person mo, nakita ko na ganyan-ganyan, na ganyan-ganyan. May mga kinakausap na ganyan. Maraming judgment sa relationship ninyo, dalawa. Something about third party, definitely. Pero alam mo, Cancer, kahit ganito, pakikita ko naman sa person mo, yung parang willingness niya pa din na mag-offer sa'yo ng commitment, new beginning, love, future with you. Parang gusto niya pa din talaga yun, gusto niya pa din talaga i-offer sa'yo yun. Or I think ginagawa niya pa din yun. Feeling mo lang talaga siguro dito, Cancer, kahit ganito siya, feeling mo may mga tinatago pa siya. Kung nagtatanong ka sa kanya, wala siyang sagot na sinasabi dahil siguro para sa kanya wala naman talaga. Pero for you, dahil nga sa mga naririnig mo, sa mga judgment ng other people sa person mo, parang naniniwala ka. Gusto mong malaman yung totoo sa kanya pero wala kang nakukuhang sagot. Kaya minsan nagtatalo kayong dalawa. Kaya siguro ito is like you are, natitrigger ka na hanapin yung pangalan, ano yung totoong, saan nakatira, whatsoever. So, saan sila nagkikita or something. So, nagkakaroon sa'yo dito ng idea na gawin yun. Kasi nagiging imbalance yung connection ninyo. Pero sa totoo lang, nandyan naman yung pagmamahalan ninyong dalawa, Cancer ng person mo. Ang problema lang, madaming nakikialam sa relationship ninyo. So, yung challenge dito, Cancer, is how can you move forward and never look back from this? Because you still love this person. So, nasa point ka ngayon is like parang car lang din to. Sana ko papatungo dito sa street na to or dito sa street na to, which is the right street ba talaga? So, ito yung dito ka napapa-challenge talaga. Because in the distant past, feeling ko dito, meron ng mga changes na nangyayari Siguro ito din yung napapansin mo. Dahil nga siguro, may mga naririnig din siya about sa'yo. Kaya may mga changes din sa kanya. So, nagseselos siguro siya. Kaya, may mga pagbabago. See? Parang yung parang pagbabago na din sa nararamdaman emotionally habang parang dahan-dahan na lumalayo yung emotion. Yung love, nandyan naman yung love. Pero parang dahan-dahan na umiiwas, mga ganung mga bagay. So, in the distant past pa lang to ha.
Pero I think kahit ganun pa man, might be your person still want the clarity. Kasi feeling ko, sabi-sabi lang din yun. So, parang may mga disappointments sa person mo, kaya naging distant siya sa'yo, and napansin mo to, na parang may pagbabago. So, parang as a point na lack of effort, ganyan. So, at this recent past, parang feeling, I don't know if totoo ba to, may nakita ka na ba? I don't know, kasi parang feeling ko walang ebidensya talaga both side dito sa inyo eh. Meron kasi ditong parang hindi makapag-decide at this recent past. Which decision to choose? Or which one to believe? Parang ganon. So, you just really want the truth here, Cancer, para makapag-decide ka ng maayos. Parang para sa iyo, Cancer, sa totoo lang, you just really want to take that leap of faith towards a new beginning of your life. But then, yung nararamdaman mo dito na, totoo ba yung pagmamahal niya sa akin? Totoo ba yung sinasabi niyang mahal niya talaga ako? Gusto ko ng katotohanan dahil ayoko yung sa mga naririnig ko about sa kanya. Baka ano kayo? LDR or naging LDR? Baka noon magkasama kayo, may relasyon kayo, then nag-LDR kayong dalawa. Kaya maraming nakikialam. So, andun nga sa point na nagtatalo na nga kayo ditong dalawa. Nag-aaway na kayong dalawa. Hindi na nagiging masaya yung relasyon ninyo. Pero, feeling ko yung person mo, parang naglalakas loob pa din siya dito na baga magpasensya na nandyan pa rin siya. Nag-o-offer pa rin siya ng love sa'yo. Pero yung feeling mo kasi dito, parang ginagagawa ko nito. Sinasabi niya lang to sa akin, pero may iba to. Parang ganyan. And gusto mo malaman yung katotohanan, kaya lang wala kang evidence. Kasi I think wala din naman talaga. Kasi nga dito pa lang, I love you. Mahal ka ng person na to. Yung pagbabago na nararamdaman mo sa kanya, dahil din sa mga naririnig niya about sa'yo. But the best outcome talaga dito is ayusin ninyo to. Ayusin, mag-open up kayo sa isa't isa. Ayusin ninyo yung mga hindi nyo pagkakaunawaan dalawa kasi pwede pa naman to maayos. Even in the near future or then in the immediate future, pwede pang mabalik yung harmony ng pagmamahalan ninyo. Ang importante lang kasi talaga dito is makinig kayo sa isa't isa, wag sa ibang tao. Kasi may mga karelasyon talaga, madami akong na-experience ng friends na ganyan or mga kwento ng mga clients ko. Kasi sabi ni ganito, ganyan, sabi ni ganyan, ganyan. Advice ni ganito, ganyan, or sabi natin na sabi ni friends ko, ganito, ganyan ang nangyari. So, parang sinabi, kumbaga, kung magsusumbong ka ng problema ninyong dalawa ng person mo, magsusumbong ka sa person mo mismo. Kukumprontahin mo siya. Pwede kang mag-open up sa pinaka-close friend mo, like, isa lang, dalawa, ganyan. Wag na to many friends or group chat or something. Kasi lalo ka lang maguguluhan dyan. So, kumbaga yung problema ninyong dalawa ng person mo, kayo lang din naman dalawa makasolve niyan eh. So, kaya nga dito, the best outcome is ayusin ninyo yung mga dapat ayusin ninyo sa relationship ninyo para magkaintindihan kayo ulit. And, in the immediate future, sabi ko nga, may hope pa to na mababalik pa sa harmony yung pagmamahalan ninyo. Kasi pareho nyo pa din naman mahal yung isa't isa. But, the factors that affecting the situation is yung pagiging friendly talaga ng person mo. Yung person mo kasi is someone like baka, okay? Gwapo, matipuno, friendly, social media like fresh, ganyan, or mahilig mag-TikTok, madaming nagko-comment, kanang klaseng person yung person mo. Ito yung parang nagtitrigger sa'yo, and ito yung factor that affecting your situation. But, the external influence here, alam mo naman, nakikita mo naman, na
ano naman siya sa'yo eh, parang nakikita mo kung pag kayo lang dalawa, alam mo na mahal ka niya. And alam mo na siya yung tao na responsible na tao. Na parang siya yung tao na parang hindi siya yung sabi na playboy kind of person. Seryoso siya sa relasyon ninyo. Nakikita mo yun sa kanya. Alam niya yung responsibility niya sa pagiging boyfriend niya sa'yo or ano mang meron sa inyong dalawa. Alam mo yun. Pero kaya lang syempre sa mga nakikita mo, sa mga naririnig mo, sa mga gossip, dun kayo nasisira dalawa. Because your hope and fear here is, sorry, nag-burp ako. Your hope and fear here is, I think your hope here is na you are really hoping na totoong hindi siya nagloloko sa'yo. Totoong responsible siya na person. Wala siyang tinatago sa'yo. Magulo lang siguro isipan niya. Dahil na din sa mga gossip, di ba? So, but your fear here is baka totoong nagloko din talaga siya sa'yo. At nagkukunwari lang siya na gusto niya makasama ka to build a family with or something like that. Na happy siya sa'yo, na mahal ka niya, but he do really love you. So, the outcome here, mag-uusap din kayong dalawa nito. Feeling ko nga mag-i-start kayo ng yung beginning dito ng dalawa. Cancer. So, Cancer, this may be a challenge for you, not for your person. Kasi nakikita ko sa person mo, porsigido naman siya eh sa'yo. Mahal ka niya. Ang ano lang Cancer dito, syempre Cancer on your part, meron kang mood swing. Sometimes okay yung mood mo, sometimes hindi. Minsan di naiintindihan yung mood mo, Cancer. But you are a very lovable person. You know how, you love, you know. So, siguro, for the outcome of this, yung patience lang talaga ng person mo dito yung kailangan. Kasi on your part, Cancer, hindi ka titigil sa pag-gather ng information. Truth, makiramdam, ganun. This will going to challenge you talaga. Hindi sa person mo, sa sarili mo. So, you really need to let go of this. Kumbaga, when you know your worth, Cancer, hindi ka makakaramdam ng ganito. Kung alam mo na mas deserving ka, kahit kanino man, alam mo na mahal ka ng person mo, at alam mo na mas deserving ka, hindi mo iisipin to. Pwede mong tanggalin to. Minsan kasi sa mga Cancer, pag nag-mood change sila, minsan nagdadrama talaga yan sila, 5 minutes lang. Tapos 5 minutes okay na naman sila. Binubura nila yung post nila. So, may mga Cancer na ganyan. Pero hindi mo kailangan i-adapt yan sa sarili mo. Pwede mong tanggalin yan, Cancer. You just really know your worth. Para hindi kayo magkakagulo ng person mo kasi mahal ka ng taong ito. Wala naman ako nakita dito nagluloko talaga siya. Depende sa mga magko-comment yan. Pero dito sa reading na to, wala ako nakikitang nagloko siya. Hindi ko naman sasabihin na perfect siya. Marami siyang friends. Kaya nga ito nga eh. Masyado siyang friendly. Flirty, friendly, ganyan. Pero hindi siya dumating sa point na lumagpas siya sa limitasyon. Na nagkaiba siya, nagkaroon siya ng iba, na, man siya, flirt siya sa iba. Wala siyang ganun na ginawa kasi mahal ka nga niya. Nasaktan lang talaga siya sa pagbabago niya na may narinig din siya about sa'yo. So, this is the lesson that you need to learn. Both of you with your person na kung may problema kayo, ayusin ninyo to pareho kayong dalawa at hindi kayo makikinig sa iba. Dapat isolve ninyo to pareho kayong dalawa lang kasi kayong dalawa lang naman talaga ang makakapag-solve ng problema ninyong dalawa. So, Cancer, you might be dealing with Sagittarius, might be same Cancer sign, Pisces, Aries, Sagittarius, Leo, Libra, Gemini. Yung Gemini, few chances lang. Capricorn, Virgo, Pisces, Libra sign,
Sun, Moon, Rising, Venus, Aquarius is also here. So that is my reading for you, Cancer, for the month of May. Love reading, Sun, Moon, Rising, Venus. Thank you and God bless.